Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon, aming mga taga-subaybay. Nandito pong muli ang inyong pinagkakatiwalaang programang pangkalusugan dito sa nag-iisang telebisyon ng bayan. Hatid mismo ng mga eksperto mula sa Department of Health. Last week, nagkaroon po tayo ng mahalagang talakayan tungkol sa summer diseases at new packages ng PhilHealth na siguradong nagbigay paalala at malaking tulong para sa ating lahat. Ngayon naman, bilang ipagdiriwang sa April 7, ang founding anniversary ng World Health Organization na naitatag noong 1948, ay ipagdiriwang din ang World Health Day na may iba't ibang tema sa pangangalaga ng kalusugan kada taon. Mamaya po ay mapag-uusapan natin ang tema ngayong taong 2014. Kaya mga minamahal naming taga-subaybay, tutok lang at tuloy-tuloy ang ating konsultahan. Ako ang inyong lingkod, DOH ASEC Eric Tayag. Maliban po dyan na ipinagdiriwang din ngayong buwan ng Abril ang Cancer in Children Awareness Month. At base nga po sa Philippine Children's Medical Center, ang National and Referral Center for Childhood Cancer, average of 3,500 na mga kabataang Pilipino ang nabibiktima ng cancer kada taon. Ngunit 2,500 lamang ang nadadiagnose nito. Kaya napakahalaga po para sa mga magulang na maagang mamulat ang kanilang mga kamalayan sa ganitong uri ng karamdaman dahil malaking tulong ang early detection para sa mas siguradong agarang aksyon. Ako naman po si Dr. Darang, inyong in-house doctor sa telebisyon na katuwang ng DOH sa pagbabahagi ng kaalamang pangkalusugan. Sinisiguro naming magiging makabunuhan ang ating episode ngayon. Kaya patuloy niyo po kaming samahan at ating alamin ang lahat ng mga handog ng Department of Health, World Health Organization, at ng Philippine Society of Pediatric Hematology. Kaya tara na! Simulan na! Kumonsulta na! Dahil dito laging, The Doctor is in! Ano po ang ugnayan ng World Health Organization sa ating kagawaran? Posible po bang may cancer na agad ang sanggol sa oras na ipinanganak na ito? Okay, ayan na. Tinatanong niya po kung ano yung ugnayan ng World Health Organization sa ating pong kagawaran. Isang bugkos na hindi na mapaghihiwalay. Katunayan, ang headquarters ng World Health Organization Western Pacific Region ay nasa ating bansa, dyan sa UN Avenue. Sa Maynila yan. At ang country office naman ng World Health Organization ay nasa DOH compound. Kaya ang programa ng World Health Organization, programa ng Kagawaran ng Kalusugan, at ang programa ng Kagawaran ng Kalusugan, programa rin ng World Health Organization. Ergo, tuko po sila. At ang second question naman po, posible raw po bang may cancer na agad ang sanggol sa oras na ipinanganak po? Palagay ko tinatanong niya kung namamana yung cancer. Ang namamana yung mga gene mutations. So, ibig sabihin yan, it will take some time bago mag-manifest yan. So, yung mga nanay natin na nag-aalala, wag po, sapagkat kadalasan ng mga cancer na pre-prevent. At yan po ay na-acquire later in life. Kahit po may gene na It will take some time para mag-manifest. But it will, in very rare instances, hindi na. Well said, Ase. Kaya amin pong taga-subaybay, kung mayroon po kayong mga katanungan dyan, masasagot yan mamaya kasama ng ating mga eksperto sa pagbabalik ng The Doctors In.
Nakatutok pa rin po kayo sa The Doctor is In. Mga aktibidad, mga programa at lahat ukol sa World Health Day ay atin ang mapag-uusapan. Makakasama natin ang magpapaliwanag at magkukwento po niyan na si Dr. Julie Hall, ang World Health Organization Philippine Representative, sa pamamagitan na ating mapapanood. Roll VTR! Maabot ng bawat mamamayan ang pinakamataas na level ng kalusugan. Ito ang pangunahing layunin ng World Health Organization. Katuwang ito ng Department of Health upang mapaglingkuran at maibigay sa lahat ang universal health care. WHO as an organisation was first founded in 1948, but it was in 1950 that the very first World Health Day celebration took place. So this year it is our 64th time that we've been celebrating the birth of the World Health Organization. Kada taon ay may tema itong sinusunod at isinasagawa. Ang tema para ngayon ay ang pag-iwas at pagkontrol sa mga vector-borne disease. The theme for this year is vector-borne diseases. So that means diseases that are spread by things like mosquitoes or ticks or other nasty little creatures. And the real theme, the real message this year is what all of us can do to try and reduce those kinds of diseases, get rid of or reduce the number of mosquitoes around and protect all of us and particularly children from these types of diseases. Ang mga halimbawa ng vector diseases ay malaria, dengue at chikungunya. Malaki ang improvement sa pagpuksa ngayon ng bansa sa sakit na malaria. The big programs are obviously around dengue, around malaria and also chikungunya. So here in the Philippines there's been remarkable success with malaria. Now only 27 of the previous 53 provinces are infected with malaria. And the number of deaths from malaria has dropped by over 90% in this country. However, there's still a long way to go to be able to eliminate malaria from the Philippines completely. Ang mga tips upang makaiwas sa mga sakit na nagmumula sa lamok. In terms of mosquito diseases like dengue and chikungunya, the most important thing people can do is stop the mosquitoes from breeding and stop themselves from getting bitten. In terms of stopping them from breeding, we know that mosquitoes breed in even small amounts of water. So cleaning up, looking after your community, tipping out bottles full of water or plant pots full of water, getting rid of all of that standing water and garbage will make our environment cleaner, but it will also make it much healthier. The mosquitoes can't breed and they can't spread disease. Mahalagang sundin ang mga paalalang ito upang hindi lamang mapanatili ang kayamanang kalusugan, kundi maging produktibo rin ang bansa. Mosquitoes bite and they can cause disease. So stop the breeding of mosquitoes by tipping out those water pots, cleaning up your area, and stop them from biting you by wearing protective clothing and be aware of the mosquitoes, especially at night. Maraming salamat po sa napaka-helpful na talakayan na yan. Siguradong mas mamumulat na ang kamalayan at mas mapapaigting ang pag-iingat ng bawat isa sa ating mga kalusugan. Ngayon naman po ay ating bisitahin ang Jose Reyes Memorial Medical Center at ang ating kilalanin ang kanilang health facilities and services. May hinanda po kaming primer para sa inyo. Panoorin po ninyo ito. Naitatag noong taong 1945 ang Tertiary Referral Hospital na Jose Reyes Memorial Medical Center. Nag-umpisa ho ang Jose Reyes na isang civilian facility noong 1945. In 1947, it was transferred to the jurisdiction of the Department of Health. And in 1957, it was transferred to its present location in San Lazaro compound, where it is now elevated into its present category as
tertiary training medical center. Agarang na pagsisilbihan ng mga pasyenteng pumapasok dito dahil sa mga kahanga-hanga nitong facilities and equipments at mga medical personnel. We have 21 clinical departments offering different kinds of specialty and subspecialty services, both inpatient and outpatient. Mayroon itong Payward 1 at Payward 2 upang siguradong laging maa-accommodate ng matiwasay kahit maraming dumating na pasyente. May mga suite room kaming tinatawag na katulad nito, dalawang malaking room. Eco 5 ang tawag namin dito. Mayroon din itong tinatawag na Philippine Oncology Center Corporation para agarang magamot ang mga kababayan nating may cancer. Sa building na ito, dito ginagamot yung mga cancer patients ng Jose Reyes. So sa ground floor is yung Department of Radiotherapy, kung saan ni-radiation namin yung mga patients na may cancer. Sa second floor, nandun yung mga cancer patients for chemotherapy na. Bukas din lagi ang kanilang palad upang tulungan ang mas mga nangangailangan. Siyempre, Jose Reyes, government hospital ito. So, pag narinig ng mga pasyente na government, alam nila na kahit paano is merong tulong na mabibigay sa kanila yung gobyerno, no? Sa mga programa at pasilidad na ito ng Jose Reyes Memorial Medical Center, tiyak na kalusugan ng mga Pilipino ay mapangangalagaan. Kumbaga, hindi natin sila pinababayaan, no? Humingi tayo ng tulong sa mga agencies and sa iba-ibang sectors para magamot sila. Nais po naming ipaalam sa sambayanan na ang Jose Reyes po ay handang maglingkod sa inyo, and we would like to deliver quality healthcare services to those who need our help. Ganyan dapat ang ospital. Ayan, nasaksihan natin kung gaano nga ba kahusay ang health facilities and services ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Huwag po kayong aalis dahil sa aming pababalik ay makakapanayan po tayo upang pag-usapan naman ng Cancer in Children Awareness. Tutok lang! Nandito pa rin tayo sa mahalagang konsultahan sa The Doctor Is In. Definisyon, sanhi, paano maaksyonan at maiiwasan ang anumang uri ng cancer, lalo na sa mga kabataang Pilipino ay atin ang mapag-uusapan. Makakasama nating magpaliwanag ang presidente ng Philippine Society of Pediatric Hematology na si Dr. Rosalina Anastasio. Magandang hapon sa iyo, Dr. Anastasio. Magandang hapon po, Dr. Eric. Alam mo, importanteng malaman ng mga kababayan natin ang mga bagay-bagay tungkol sa cancer. Marami akong mga kilala na pag sinabi ng doktor na may cancer, parang takot na takot sila. Doktora, ano ba para sa mga nanonood sa atin, sa simpleng paliwanag sa kanila, anong cancer, dapat ba silang matakot? Ito ba'y isang death sentence na pag sinabing may cancer na ang isang pasyente? Dr. Eric, isa yan sa mga dapat nating linawin, no? At parati namin iniexplika sa ating mga pasyente at saka sa kanilang mga magulang na ang cancer hindi ibig sabihin nun kamatayan na. Totoo yun, grabe ang sakit na cancer. Kaya lang kung yun ay maagang nakikita, na didetect, no? Maaga rin nating mabibigyan ng karampatang lunas, mas malaki ang tsansa na sila ay gumaling. Nabanggit nyo kanina na makita natin kaagad yung cancer. So, ang ibig sabihin niyan, Dr. Anastasio, pwedeng maiwasan pa ang cancer.
Merong mga paraan na maiwasan ng cancer. Alam naman natin sa ating mga matatanda, no? Ang kunwari lang yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, pag iniwasan natin yon, makakaiwas tayo sa cancer ng baga, cancer ng liver o ng atay. Sa mga bata naman, maraming mga bagay-bagay na pwede nating gawin para maiiwas din ang cancer sa kanila. Una, iwasan natin magkaroon sila ng mga sakit, no? Kasi yung ibang sakit pwedeng maging dulot o magdulot ng pagkakaroon ng cancer. Isa yan yung mga viruses, kagaya ng tinatawag naming EBV virus, no? Meron din yung mga paraan kagaya ng pag-iwas sa mga radiation, no? Kasi ang radiation itself, nagkakaroon din ng posibilidad na mag-develop ang isang bata ng cancer. Sa mga nabanggit mo, Dr. Anastasio, Yes. na mga dahilan na siyang magresulta sa pagkakaroon ng cancer ng mga kabataan, sa ating bansa, aling-aling mga cancer ang nangunguna pag may kinalaman sa mga kabataan ngayon? Okay. Hindi lang sa atin, no? Maski worldwide na tinatawag nila, a lot of percentage, sa atin nga, mga 40 to 60%, ang dahilan ng cancer nito yung tinatawag nating acute leukemia. Cancer yun ng dugo, hindi yun nagkakaroon ng mga bukol-bukol, may mga bukol-bukol din, pero sa kulani yun. Pero hindi kagaya ng mga cancer sa retina, cancer sa atay, gano'n. Yun ay tinatawag nating leukemia, yung cancer sa dugo. At yun ang pinakamalaking percentage ng mga leukemia sa kabataan natin. Alin naman sa mga cancer na ito masasabi nating malubha at kadalasan siyang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng isang bata o kabataan may cancer? Anong klaseng cancer? Leukemia pa rin ang pinakaunang nagiging cause ng kamatayan. Sa isang malaking institusyon, isang malaking ospital dito sa ating bansa, nalaman nila na a lot of them and majority of patients who die from cancer still galing dun sa acute leukemia. Sa amin sa Kagawaran ng Kalusugan, may mga programa kami para maitaas ang taas ng kaalaman ng mga kababayan natin sa cancer. Pwede bang i-share nyo rin kung anong ginagawa ng society na kinabibilangan at kayo pa ang Pangulo? Oo, tama yan, Eric, no? Ang aming society ay 3 taon pa lang, no? Very young pa, ika nga, tinatawag, no? But we're only 76 in the group. Meron pa isang society ng mga pediatrician din, yung Philippine Society of Oncology, Pediatric Oncology. Halos ganun din yung ang aming ginagawa. Now, ang kalimitan na ginagawa namin is to increase the awareness ng publiko. Nagkakaroon kami ng mga scientific forum, tinuturuan namin yung mga barangay health workers, yung mga unang nakakita sa mga pasyenteng ito, yung mga general practitioners, general pediatrician, kung paano ma-detect ng maaga yung mga signs ng cancer, specifically leukemia. Nabanggit mo yung mga early signs ng cancer. Yes. Pwede bang isa-isahin natin to? Halimbawa sa leukemia. Okay. Kailan dapat magsuspecha ang isang magulang na yung anak nila baka totoo ba yun na pag malalaki yung pasa-pasa, leukemia na kagad? Hindi naman lahat ng pasa-pasa galing sa leukemia, no? Pero kung isang bata ay parating may pasa, at the same time, namumutla siya, tapos nanlalambot, nanghihina, tapos naglagnat, no? Maski paracetamol sila ng paracetamol, hindi bumababa ang lagnat. Isipin na natin, ipa-check up kaagad kasi baka isa o simula na ito ng leukemia. At kung sakaling ganoon, mas madali nating malunasan, no? Yung mga ibang klase naman yung tinatawag na solid tumors, no? Kagaya kunwari ng cancer sa mata. Yung sa mata, no? Cancer sa muscles, gano'n. May makikita silang mga bukol na akala lang nila pigsa. Mamaya palaki na ng palaki. Tapos matigas, no? Yun, mga kailangan na yung ipa-examine sa doktor para malaman kaagad kung totoong infection lang ba siya o simula na ng cancer ito. Sa mga pasyenteng kabataang may cancer na nakita nyo, lalo na yun acute leukemia, sila ba yung nakakapagpatuloy pa rin ng pag-aaral? Nagiging normal pa rin ba ang kalidad ng kanilang buhay? O talaga bang yung nakikita natin sa
pangkaraniwan na nasa bahay na lang, mag-isa, nalulugas yung buhok. Oo. Paano yung mga pasyente ito? Sa gamutan kasi ng cancer, ng leukemia, no? I'll just speak about leukemia, no? Sa gamutan ng leukemia, meron tinatawag na phases ng gamutan. Ang unang phase, which is about 2 to 3 months, yun ang medyo matindi ang gamutan. Yun ang tawag ko, matindi ang gamutan. Kung minsan, ang bata kailangan huwag munang pumasok. Pagkatapos nun, at naibalik na sa normal yung bone marrow, pag nasa remission na yung bata, he can live a normal life. So, pwede sila, nag-aaral sila. No? Yung iba nga, may kwento dun sa isang press conference, which I attended noong February, meron yung isa, valedictorian pa siya sa klase. So, they can still lead a normal life. Importante lang, maituloy yung gamutan at maging normal yung bone marrow nila up to the time nag-graduate na sila sa gamutan. Marami tayong natutunan ngayong hapon sa cancer sa mga kabataan. At sa puntong-punto, hihingan po natin ng mensahe ang bisita natin ngayong hapon, si Dr. Rosalina Anastasio. Magandang hapon po ulit. Sa atin pong mga magulang at sa mga nag-aalaga po ng ating mga kabataan, meron pong isang bagay na gusto ko pong sabihin, ipaunawa sa inyo, na ang cancer po, kagaya po ng leukemia, ay hindi po ibig sabihin ay katapusan na ng ating mga anak. Malaki ho ang pagkakataon na pwede po ba natin silang mapagamot. Pero ang pinaka-importante po ay makita natin kaagad ang mga mahalaga at mga unang simptomas na dapat nating makita para na maagapan ang ating mga anak sa isang sakit na tinatawag na cancer. Salamat, Dr. Rosalina Anastasio. Huwag po kayong aalis at magbabalik pa ang The Doctor is In. Isang napakahalagang talakayan na naman po ang natapos upang lagi nating mapanatiling healthy ang ating mga katawan. Sa pagiging alisto sa ating kapaligiran, mga kinakain at pagkakaroon ng regular na ehersisyo ay tiyak na mapapanatili nating nasa mabuting kondisyon ang kayamanang kalusugan. At tandaan din na may mga programang handog ang ilang organisasyon ang ating gobyerno na magsisilbing malaking tulong sa ating lahat. Kaya naman mga minamahal naming taga-subaybay, patuloy po kayong tumutok hanggang sa susunod na Sabado at malaman ang mga hakbang upang makamit ang kayamanang kalusugan. At kung may karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lang sa 651-7800 o bumisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Ako, ang inyong lingkod, Asek Eric Tayag, ng Kagawaran ng Kalusugan. And we would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Matatagpuan po sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede niyo po silang tawagan sa numerong 843-1177 at maaari niyo rin silang bisitahin sa kanilang website www.ergocontracts.com. Gusto rin po namin pasalamatan ang napakasarap na Glorious Blend at Taste of Heaven. Matatagpuan po sila sa 72 Nuestra Senora Street, 6th Avenue, Grace Park, Caloocan City. At pwede rin silang tawagan sa numerong 360-0900 or visit their website at www.gloriousindustrial.com. Ako naman po ang inyong lingkod, ang in-house doctor sa television, Dr. Dara Chavez. Muli niyong antabayanan ang susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor is In!